So mga sangkay, eto na ba yung katapusan ng digmaan dyan sa Middle East? Matatapos na ba ang gulo mga sangkay at magiging maayos ng lahat sa buong mundo? Pag-usapan po natin ito dahil mayroon po tayong balita ngayon. Alright, welcome po sa ating YouTube channel, Sangkay World Talks, maging sa Facebook, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito na nga mga sangkay. Ito yung balita. Tatapusin na daw po itong military campaign ng Amerika sa Iran sa loob po ng 2 to 3 weeks. So ano ang meron? Ang military campaign ng Amerika sa Iran na naging mitya ng krisis ngayon sa buong mundo, tatapusin na raw ni US President Donald Trump sa loob ng 2 o 3 linggo. 2 to 3 weeks? At kumpiyansa siya na kapag nangyari ito, bababa na rin daw ang presyo ng produktong petrolyo. Nakatutok si Chino Gaston. Grabe, no? Ang lala, oh. Ang bira. Mahigit isang buwan mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at kalyadong Israel laban sa Iran, tuloy pa rin ang mga pag-atake ng magkabilang panig. Ang tanong ng marami, kailan kaya ito matatapos? Sinabi ngayon ni US President Donald Trump, tatapusin na niya ang military campaign ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I to think 3 with weeks? 2 or 3 weeks, yeah. We'll leave. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages, and they won't be able to come up with a nuclear weapon. Then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Okay. So kahit wala daw pong kasunduan na maganap sa kanila sa bagitan po ng Iran, okay na. Kasi ang mahalaga daw dito, hindi na po sila makakapag-create o makakagawa ng mga nuclear weapons. Kasi yan po ang kinakatakot ng US. Pero, duda ako. Duda akong ito talaga yung pinakadahilan. Meron talaga yan. Ang tingin ko dito, kumbaga nakita ni Trump na mukhang walang magiging saysay itong ginagawa namin. Walang magandang maidudulot to sa bansang Amerika. Then, alis na lang kami. Bahala kayo sa buhay nyo. Yung mga bansa dyan. O kaya, isa sa pinaghihimutok din po dito ni President Trump, yung mga Iranian na, kumbaga, sinimulan na daw po niya na lusubin yung Iran, atakihin yung Iran, pero itong mga Iranian na gustong makalaya sa kamay nitong Iranian regime, wala daw po ginawang aksyon. Baga nakita nila, parang ayaw nyo naman parang inasan nyo na lang sa akin, so okay na, bahala kayo dyan. Kasi bago po pumutok ang gera na to, no, may nagaganap na po sa loob na, kumbaga, gulo. Yung mga tao sa loob ng Iran, nag-aaklas na po laban sa pamahalaan. Meron pa nga po, 1 linggo lang, 40,000 yung itinumba ng Iranian regime na mga nagpo-protesta. Yun yung rason nga po kung bakit napilitan yung US. Pero since, nakita siguro ng Amerika na dapat kung paano nila ginawa nung hindi pa kami lumulusog sa Iran, ang mga protest, dapat ginawa din nila ito laban sa Iran. Nung time na inatake na po nila yung Iranian. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Dagdag ni Trump, pag natapos ang gulo, bababa na rin daw ang presyo ng gasolina. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And Ayan, no? Gagawin daw nila yan sa lalong madaling panahon ang pag-alis dun po sa Iran. they'll become tumbling down. Sinisisi ni Senador Panfilo Lacson si Trump kung bakit nasa krisis ngayon ang buong mundo. Sa isang post sa social media, sinabi ni Lacson na dahil sa kanyang mapangahas na mga aksyon na hindi naman nagtagumpay, dapat aniyang panagutin si Trump
hindi lamang ng Amerika kundi ng buong mundo. Ayon sa international law professor na si Attorney Evcar Ferrer, maaaring kasuhan ng US at si Trump dahil sa kasulukuyang krisis. Paano si Trump kakasuhan? Yung ICC, nako. Binoboljak nga lang ni Trump yung ICC. Pwede daw itong isampa hindi lang ng Iran, kundi ng mga bansa gaya ng Pilipinas na umaaray sa epekto ng giyera sa kanilang ekonomiya. Napapaloob daw ito sa ilalim ng Doctrine of State Responsibility sa ilalim ng international law at pwedeng idulog sa International Court of Justice o ICJ. Ay, malabo din yan pagka ganyan. Pagtatawanan sila ng Trump kapag ginawa nila yon. Merong dalawang elemento na present. Pwede nating sabihin o i-argue na halimbawa under Article 51 ng UN Charter, pwede lang ang pag-atake sa sitwasyon ng self-defense or pagtatanggol sa bansa mo. Pwede mo lang sabihing attributable ito kung opisyal ng bansa or mga agents niya. And Alam niyo, napansin ko mga sangkay sa mga nagsasalita dito sa digmaan, marami sa kanila, itong mga nagbibigay ng opinion, walang paki sa mga Iranian. Kasi yung mga Iranian, di ba, tuwang-tuwa sila nung sinugod nila Trump ang Iran. Kasi nga po, para sa kanila, yun daw yung magpapalaya sa kanilang lahat. Pero, bakit itong mga sangkay parang, wala po silang concern. Parang si Trump nga lang po at saka si Netanyahu po yung naging concern sa mga Iranian, yung mga Persian, na itong mga taong to umalis na nga rin po. Marami sa kanila umalis na rin po ng bansang Iran at nanirahan na po sa mga iba't ibang dako ng ating mundo kasi hindi na po nila kaya yung Iranian regime. But, tingnan nyo yung mga taong ito, mga sangkay. Ni isang katiting na sabihin, medyo masalimot itong digmaan, nadamay na po tayo, nahirapan na po tayo, pero kawawa din talaga itong mga Iranian eh. Matagal na pala silang pinapahirapan ng kanilang gobyerno. Kasi hindi naman, maliban na lang kung tanga-tanga tong mga to. 'Di ba? Nakikita naman nila yung mga video na nagkalat sa social media. Itong mga Iranian, umiiyak at nagpapasalamat. 'Di ba? Dahil sa ginawa. Kasi, imagine niyo in just, ilan ba yun? 1 week. Ay, wala pang 1 week. Isang araw lang. 40,000 yung itinumpa nitong Iran regime. Tapos, itong buong mundo, walang pakialam. Diyos mio, Marimar, nakakakilabot lang mga sangkay. in this case, desisyon to ng presidente or head of state ng isang bansa, which is US. Sa ilalim ng UN Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts o RCWA, pwedeng humingi ng danyos mula sa US para sa pagbagsak ng ekonomiya. Malabo yan. Parang po silang nananaginip ng gising dyan. Pero well, mga sangkay, ang US daw po mukhang desidido nang umalis sa digmaan na ito since na napabagsak na nila ang nuclear program ng Iran. Pero kayo mga sangkay, ano ba talaga? Tingin nyo yan talaga ang reason o mayroon pang iba? Comment down below ano pong inyong mga opinion. Guys, huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel. God bless everyone.